Hello, magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ibabahagi ko sa inyo ang aking karanasan sa matagal na panahon na aking pagpipintura. Ibabahagi ko sa inyo kung saan talaga ito ginagamit. May mga vlog ako nito pero mas maganda kung magkaliwanagan tayo tungkol sa flat latex. Ito ang first step sa pagpipintura. Alam naman natin na ang first step, liha, tanggalin ang alikabok. Ito ang unang pinapahid, ginagamit na primer. Hindi lang acrylic primer, pwede ring flat latex ang primer kasi nakalagay dito flat latex. Ginagamit ito na unang pahid, kaya tinawag na primer. Ito ang unang gagamitin natin. Kailangan talaga ipulido na natin bago tayo mag-primer ng flat latex. Ang ibig kong sabihin, maliha mo na mabuting konkreto. Alikabok ang isa sa sumisira sa pintura natin. Halimbawa, nagpapintura tayo ng bahay, ay minadali nyo siya. Minadali nyo ang mga trabador. Gusto nyo makulayan agad, wag na wag po ninyong gagawin nyo. Matagal na naming karanasan ito mga kapatid. Sa pagpipintura ng bahay, primer, dyan kayo maselan bago kayo mag-primer. Kasi pag na-primer na ang alikabok, pag marumi ang wool mo, 2 buwan, 3 buwan, hindi mo pa makikita yan, hindi pa nagtutuklap yan, hindi pa yan nagbabubbles pagka napahiran mo na maalikabok. Pagdating ng 1 taon, doon mo na makikita na napakalaking mga bubbles. Halimbawa, naulanan yung bahay mo, nagkakaroon ng mga bubbles kasi pagka nalamigan ang water based na pintura, pag marumi, halimbawa ginamit mo sa labas, magbabubbles yun. Kaya sa primer pa lang, bago ka magpahid nito, kasi ito ang unang kakapit sa bahay mo, siguraduhin mong malinis yung wool. Dapat walang alikabok. Meron man, pero mga katiting lang, hindi gaya ng medyo parang nakakaligtaan sa kamamadali. Napahiran na ng puti ng flat latex, hindi mo na makikita yon. Kaya kailangan pag nagpapintura ka ng bahay mo, bantayin mo sa primer pa lang, babantayin mo na siya. Kasi ito ang unang gagamitin. Ang flat latex ay pwede itong patungan ng kahit anong masilya. Halimbawa, nakalagay kasi dito for interior, pwede siyang masonry putty. For exterior, acrylic cast. Ibig sabihin, gaya ng ibang sinasabi nila, kung ano yung umpisa na ginamit mo, halimbawa water base, kahit sa masilya yun na din ang gamitin mo. Hindi naman po pwede yan. Kasi mismong si Boysen ang nagsabi na pwede mo siyang patungan ng acrylic cast. Kasi iniisip kasi, halimbawa ikaw, siyempre wala ka pang alam sa tungkol sa pagpipintura. Iniisip mo baka naman masisira yung primer ko na flat latex. Hindi po. Ang flat latex ay kahit patungan mo siya ng anumang klase ng masilya, halimbawa acrytex. Yung acrytex matapang talaga yun. Kung isipin mo, talagang parang masisira yung flat latex. Pero nakalagay dito, pag halimbawa na primeran mo na ng flat latex, nakalagay dito, putty, Boysen masonry putty for interior, sa loob ng bahay. Kasi ang masonry putty hindi siya advisable sa labas. Pero sa mga nakikita ko, meron din gumagamit nito. Kasi ang masonry putty kasi matibay talaga yan. Kung para sa akin, pwede rin ito sa labas gamitin. Pero hindi ko ginagamit sa labas. Kasi nakalagay dito, interior lang siya. Pero matibay ito, talagang makunat tong masonry putty. Ngayon, mag-iisip ka kasi water base ito. Pwede ba ito sa solvent base, halimbawa acrylic cast? Kahit nga acrylic yung pang sasakyan, hindi niya kaya na lusawin ito. Matibay ang flat latex, pwede siyang patungan ng acrylic cast. Ang acrylic cast ay solvent base. Ito rin ang ginagamit na primer, interior, exterior.
Pag masilyan mo, pwedeng patungan ng Acritex gas. Kasi may mga nagtatanong sa akin na pwede bang patungan ng Acritex ang latex. Pwede siya. Mismong nakalagay dito sa label, dito sa lata ni flat latex, na pwede mo siyang patungan ng Acritex. Nakalagay po dito, papakita ko sa inyo. Acritex, medyo mga malabo nga lang. Pag bumili kayo nito, mababasa nyo ito. Ngayon ang flat latex ginagamit sa primer. Ngayon halimbawa na masilyan mo siya ng halimbawa sa labas, Acritex, wag mong irerekta yung gloss latex na top coat na primeran mo ng latex una, tapos minasilyan mo ng masonry o kaya Acritex cast. Pangalawa, gusto mo na siyang ipinis agad, wag kayong rerekta ng gloss latex, matutuklap at matutuklap yun. Ito ang primeran nyo ulit ng flat latex para yung pang top coat nyo talagang kakapit siya. Kaya tinawag na ito na flat latex as a primer, nakalagay dito sa Boysen. Ganon lang ang technique, ganon ang dapat gawin sa mga hindi pa marunong gumamit ng mga pintura. Kasi marami akong nakikita na basta pintura bumili sila o pang konkreto, ganon. Pag sinabi nila sa paint center, bibigyan naman sila kagad ng gloss latex, dinadirect nila yun, tapos nagmamasilya na. Tapos pag nag-top coat, masilya, top coat agad, hindi po pwede. Kailangan mag-flat latex muna kayo bago kayo mag-top coat. Para ito lagi na mamagitan sa top coat. Halimbawa may masilya na, pahiran nyo ng flat latex o i-roller nyo, saka kayo mag-top coat. Kahit isang coating lang, halimbawa nag-primer kayo ng flat latex, isang coating lang, magmasilya na kayo. Hanggat maaari, pag nang masilya kayo, ipulito nyo, wag muna kayo magliliha. Kasi magkakaroon na naman ng alikabok. Tapusin nyo na lahat ng masilya hanggang sa mapulido, saka kayo magliha. Pag naliha, malinis na, linisin yung mabuti yung alikabok. Talagang alikabok ang nagiging problema sa pagpipintura. Alikabok, yung mantika, grasa o kaya hawak, bihira lang yon. Karamihan sa nagpipintura sa pagmamadali, kunyari pagpagan nila, hindi naman pala napagpagpagan. Kunyari naglilinis yung mga pintor, minamadali mo, dapat doon muna babantayan sa paglilinis nila pagkatapos magliha. Kung may bahay ka na ginastusan mo ng gusto, bantayin mo doon sa paglilinis. Halimbawa, bago sila mag-primer, ipalinis mong mabuti yung wall. Kahit doble-doblehin nila sa pagpupunas, pag-aagiw o kaya gamitan ng walis tampo, dapat doble-doblehin nila. Hindi lang isang beses na pagpagan. Pagkatapos mapagpagan yung room, balikan ulit, pagpagan kahit 3 beses hanggang sa malinis. Mas maganda pa nga paglabas, pwede mong siritan ng tubig. Halimbawa yung labas, isprayan mo ng tubig, siguradong bababa yung alikabok noon. Pero pagpag lang, pwede mong gamitan ng basahan na medyo basa para pigang-piga, para dumidikit yung alikabok sa basahan, o kaya yung roller na sausaw mo sa tubig, kahit 3 beses mong linisan ng wall. Kasi importante itong flat latex, unang-unang sasabak sa gera. Pag ito bumitaw, halimbawa pag ito nagkaroon ng tuklap, lahat na, kahit masilya mo, top coat mo, idadamay niya sa pagtutuklap. Kaya dyan ako maigpit. Pag may mga pakyaw akong bahay, dito ako maigpit sa alikabok. Sa alikabok talaga nagkakaroon ng mga bubbles. Halimbawa sa labas, naka-final ka na ng masilya, pinaliha mo, tapos pagpagan nyo, sabi mo binilisan naman nila pagpagpag, kailangan namomonitor mo yun. Kasi pagka hindi masyadong napagpagan, kahit alikabok ng masilya, pag naulanan yan, magkakaroon ng bubbles yung bahay mo pag meron silang natamaan na alikabok. Yan ang tips ko sa inyo mga kapatid. Kaya
Kung may mga bahay kayo na papipinturahan, gusto nyong maganda, magtatagal, sa alikabok kayo, sa alikabok, kailangan nakamonitor kayo, masilan kayo sa paglilinis bago sila mag-final. O kaya pag nagliya sila, tignan mo mabuti kung naatatanggal nila yung alikabok. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Sana'y nakapagbigay ako ng konting tips sa inyo sa ikabubuti din ninyo, at salamat sa mga subscriber at laging nanonood sa aking YouTube channel. Mag-ingat po tayo lahat.